Ang mag-inang sina Lena at Cesar ay simpleng namumuhay sa Barrio Simon. Bata pa lamang si Cesar ay tanging ang ina na lamang niyang nariyan dahil ipinagpalit ang kanyang nanay ng kanyang tatay sa ibang babae. Nay, kaya siguro tayo pinagpalit ni tatay dahil dyan sa ugali mo eh. Masyado kayong makupad. Tingnan niyo po, tanghali na. Wala pa kayong nilulutong almusal man lang. Ano ba namang klaseng buhay to? Reklamo ni Cesar sa kanyang nanay na may edad na. Anak, pasensya ka na. Kasi sumakit ang balakang ko kaninang madaling araw. Kaya humiga na lamang ulit ako. Hindi ko na malay nakatulog na pala ako ulit. Pero eto magluluto na ako. Sagot naman ni Lena sa kanyang anak. Naku, hindi na. Sa labas na lang ako kakain. Habang si Lena naman ay napapaiyak sa mga sagot sa kanya ng sarili niyang anak. Ganun pa man, ay mahal na mahal niya ito dahil nag-iisa niya itong anak. Kahit ito pa ay bunga ng panghahalay sa kanya. Ang nakaraan. Lena, sige na, inumin mo na yan. Para minsan ka lang naman uminom. Kasama naman natin ng boyfriend kong si Chris, oh. Naku, be, hindi talaga ako uminom. Pasensya ka na, magjujuice na lang ako. Sagot ni Lena. Oh, ikaw ang bahala, be. Basta ako iinom ako. Kasi isaya ko kaya ngayon. Ang hindi alam ng magkaibigan ay nilagyan ng pampatulog ang parehas ng inumin at nagbabalak na pala ng masama ang mga kaibigan ng kanyang boyfriend. O ayan, nakatulog na. Dahil apat tayo, tagdalawahan tayo mga pare. Sabi ng isa sa mga kaibigan ni Chris, ang boyfriend ng kaibigan ni Lena. Sige, ako na dito sa isa. Mukhang virgin pa to. Mas masarap kapag ganito. Sagot pa ng isa. At tuluyan nang hinalay ang magkaibigan ng apat na lalaki. Nagising na lamang sina Lena na wala ng saplot at wala na ang mga lalaking humalay sa kanila. Be, gumising ka. Nagahasa tayo. Umiyak nang umiyak si Lena sa kaibigan niya. Hayop ka, Chris. Mga walang iya. Pasensya ka na, be. Nadamay ka pa sa hayupan niya. Naiiyak na sigaw ng dalaga. Umiyak lang ng umiyak sila Lena hanggang umuwi ng bahay na hindi na nag-report sa pulis dahil baka hindi sila paniwalaan. Dahil wala na silang maalala kung paano sila nadala doon. Lumipas pa ang mga araw at panay pagsusuka si Lena. Buntis ka ba? Tanong ng nanay mo. Oo, Nay. Buntis ka no? Akala mo ba? Hindi ko napapansin. Lumalaki ang dibdib mo. At panay pang pagsusuka mo. Sino nga man yan? Nay, hinahata po ako. Sagot niya sa kanyang ina. Niyapos naman siya kaagad ng kanyang ina at lumuluha sa sinapit ng kanyang anak. Anak, andito lang ang nanay. Hindi kita pababayaan. Ay, sorry po. Sorry po. Uulit-ulit na binabanggit ni Lena sa kanyang ina. Simula noon, magkasama nilang itinaguyod ang bata. Sinubukan din nilang ipaalam sa gumahasa sa kanya ang kanyang kalagayan, ngunit walang gustong umako ng responsibilidad. Sa probinsya sila nakatira. Isang luma at malaking bahay ang tirahan nila. Pamana pa ng mga lolo at lola ng kanyang nanay. Hindi nagtagal, ay nagkasakit ang kanyang ina. Nay, naglalakad na po yung apo nyo. Bangon na po kayo dyan. Saad ni Lena. Anak, matanda na ako. Gusto ko, ano man ang nandito sa bahay, ibenta mo kapag nangailangan kayo ng aking apo. Malang presyo ng mga to, sabi ng lola ko noon.
Pag-ingatan mo yung sarili, anak. Huling mga salitang sinabi ng nanay ni Lena sa kanya. Ang kasalukuyan. Magmula nang pumanaw ang nanay niya, napagdesisyonan na niyang magmaynila upang doon ay maghanap ng trabaho. Nakapasok naman siya bilang kasambahay at uwian din dahil nga may anak siya. Ma'am, maraming salamat po at pumayag kayo na mag-uwian ako. Wala yun, Lena. Ina rin ako, kaya alam kong nararamdaman mo. Salamat po. Saad naman ni Lena. Pagka-uwi sa bahay, ay agad namang nagluluto at binibihisan ang kanyang anak. Halos ganoon palagi ang naging takbo ng araw-araw nilang mag-ina. Nay, pasok na ako. Nasaan ang baon ko? Eto, anak ko. Kulang to, Nay. Saad pa ni Cesar. Ganun ba? Eto pa, anak. Bata pa lamang ay hindi na maintindihan ni Lena kung bakit ganoon ang ugali ng bata sa kanya. Maayos nga naman ito ang pinalaki kung tutuusin. Alis na ako. Pagdating ko, dapat may pagkain. Nakakagutom sa eskwelahan. Saad pa nito bago umuwi. Palagi silang ganito. Isang araw, nilagnat ang kanyang ina. Anak, maaari mo ba akong ipaglugaw ng kaunti? Dahan-dahang sabi niya sa anak. Naku, Nay, ano ba? Maligo kayo para magbago yung temperatura niyo. Hindi yung lugaw yung sagot dyan. Galit na sabi nito sa ina. Umiyak na lamang ng mga oras ngayon si Lena dahil sa kagaspangan ng ugali ng kanyang anak. Anak, tayo na kumain. Nagluto ako ng tusino. Paborito mo. Agad namang tumayo ang anak ni si Cesar upang umupo at kumain. Ang sarap talaga ng tusino. Nakakasawa na rin ang itlog. Saad nito habang kumakain. Pagkatapos pa lamang ni Cesar kakain si Lena, ngunit wala na siyang naabutang ulam. Palaging ganito, kaya naman siya ay madalas na lamang magtoyo o di kaya'y sabo kape. Isang araw, matinding pananakit ng likod talaga ang idinadaig niya. Anak, hilutin mo naman ako. Maawa ka naman. Napakasakit ng likod ko. Hindi ako makatayo, anak. Nagmamakaawa na sabi niya sa kanyang anak. Nay, paalis na ho ako. Humigan lang kayo at matulog. Mamaya, wala na yung sakit niyan. Sabay alis ng kanilang bahay si Cesar. Diyos ko, patnubayan niyo po ang aking anak. Kung ito na po ang huling araw ko sa mundo. Sabi ni Lena sa kanyang sarili, habang namimilipit sa sakit. Pag-uwi ni Cesar, kitang-kita niyang nahihirapan ng kanyang ina. Ngunit ang ipinag-aalala niya ay ang kanyang sarili at kung sino ang magsisilbi sa kanya. Nay, magpalakas nga kayo. Ano ba? Sino magluluto? Maglilinis? Maglalaba pa ganyan? Anak, alam ko kung hindi na ako magtatagal. Kaya bago ako mawala, gusto kong puntahan mong probinsya natin. Ang lumang bahay ng lola mo. Doon, maraming kagamitan. Maaari mong ibenta kung sakaling mangailangan ka ng pera. Nay, sobrang luma na ng bahay. Paano ko ba yun mabebenta? Pero sige, titingnan ko, Nay, kung anong kalagayan ng bahay. Saad ni Cesar. Dito na lang ako, anak. Ingatan mo ang sarili mo. Huling mga salitang sinabi ni Lena sa anak. Minadali namang idinurol ni Cesar ang kanyang ina at 2 araw lang yun. Para daw hindi malaki ang gastos. May mga abuloy din na talagang napunta sa kanyang bulsa. At pagkatapos na mailibing ang kanyang ina, ay agad din naman niyang pinuntahan ang lumang bahay na sinasabi nito at kanyang pinunto ng address na ibinigay ng ina. Pagdating sa probinsya, magandang araw ho,
Saan po ba banda tong address na to? Ipinakita niya sa isang babae na kanyang napagtanungan. Ah, yun ba ang lumang bahay? Diretsuhin mo lamang yan. Bago kaliwa, pangalawang kanto. Makikita mo na agad yung lumang bahay dahil malaki naman yan. Sagot ng babae. O sige ho, salamat. Pagdating sa bahay, ay dismayado ang binata. Ano ba naman tong sinanay? Mag-iiwan na lamang ng pamana, ganito pa ang itsura. Ang mga bubong tutuklap. Siguradong tumutulo na sa loob nito. Halos puro sira ng mga kahoy yung mga dingding ito Saad niya sa kanyang sarili. Ngunit pagpasok sa loob ay nagulat siya. Dahil kung may nakatira doon, ay mapapangalagaan pa sana ang bahay at talagang napakaraming gamit na luma. Kaya't lahat ng maaaring ibenta ay kanyang inilabas ng bahay at nagpaskil ng for sale. Binibenta na palang mga gamit sa lumang bahay Saad ng isang kapitbahay na malapit doon. Oo nga. Nakita ko isang lalaking naglalabas ng mga gamit. Baka yung anak ng Lena yun. Saad naman ang isa pa. Oo nga pala. May nag-iisang anak si Lena. Yung anak sa pagkadalaga. Sabat ng isa pa. Makadaan nga doon. Maraming antik na gamit doon. Baka may magustuhan ako. Saad pa ng isa pa. Marami naman sa mga kapitbahay ang nagpunta upang tumingin ng mga gamit na pwedeng mabili pa at magamit. Iho, talaga bang ibinebenta mo na tong antigong piano na ito? Tanong ng isang lalaki. Oo, lahat ng nakalabas na gamit sa akin ay pinagbibili. Sagot ni Cesar. O siya, sige iho, bibilhin ko na ito. Magkano ba? Iyan ho, nagkakalaga na lamang ng 2,000 piso yan. Abay, kukunin ko na iho. Sayang to. Lilinisin lang at gaganda pa. Eto, kukunin ko na rin pati yung mga lumang sofa. Saad naman ang isa pa. Ako, kukunin ko na yung lumang ref. Pati na yung mga kutsara, tinidor at mga pinggan. Marami ang pumunta sa labas ng lumang bahay para bumili ng mga antigong gamit. Nagbibilang ng kinita si Cesar. May napansin pa siyang ilang gamit na nasa aparador. 1, 2, 3. Naku, nakarami din ako ng kinita ngayon Dahil hindi ko gustong tumira sa lumang bahay na to. Kasama ng mga lumang gamit na to. Teka, mukhang may gamit pa dito sa loob ng aparador Masilip nga muna. Saad niya sa kanyang sarili. Agad namang binuksan ni Cesar ang aparador at bumungad sa kanya ang lumang gitara at isang baso na luma, pero nagtataka siya dahil kitang-kita pa rin ang disenyo nito at talagang itinago pa sa aparador upang hindi lumuma ng sobra. Aba, ayos ang basong to Mukhang maibibenta ko to ng mahal. Maganda pa ang itsura nito at may tatak pa sa ilalim ng baso na malaking G. Mailabas nga ito at maibenta na rin. Saad niya sa kanyang sarili. Paglabas nga niya ng bahay, ay may isang estranghero ang naroon. Tumitingin ng mga antigong gamit. Oh, namimili ko kayo? Eto, baka magustuhan niyo yung lumang gitara at baso. Alok pa ni Cesar sa matandang lalaki. Iho, maaari ko bang hawakan ang basong yan? Tanong nito kay Cesar. Eto ho, ipagbibili ko lang yan sa halagang 5,000 piso. Dahil sobrang katagalan yan Kita nyo naman, hindi na luma at napakaganda ng disenyo niyan. Panghihikayat pa niya sa matanda. Ang hindi niya alam ay isang eksperto ito pagdating sa mga antigong gamit at alam na alam ng matanda ang basong hawak niya ay mahal nga talaga ang halaga. Dahil ilan lamang ang meron noon at ilang piraso lamang ang inilabas na ganito. Ganun ba iho? Sige, bibilin ko na to. Kahit doble pa sa 5,000 piso. Hilig ko kasi talagang mangolekta ng mga lumang baso talaga. Saad naman ng matanda sa binatang si Cesar. Ganun ho ba? O ayan,
kunin niyo na ho. Salamat kung bibilhin mo ng doble sa binigay kong presyo. Sagot ni Cesar na tuwang-tuwa. Sira ulo talaga yung mga tao dito. Kaso lang, luma pa. Binili ng 10,000 piso. Naku, tiba-tiba ako dito ngayon sa pera. Saad nito sa kanyang sarili. Halos lahat ng gamit sa lumang bahay ay naipagbili na niya. At umuwi na rin siya sa Maynila. Habang nakaupo sa kanyang bagong biling sofa, ay nanood ng TV ang binata. Flash news! Isang basong nagkakahalaga ng 50 milyong piso sa sino mga may ganitong uri ng baso. Gulat na gulat si Cesar dahil ito ang kanyang basong ipinagbili. Ay! Bakit naman kasi ngayon lang napabalita? Sana hindi ko ibinenta ang basong yun. Pera na sana, naging bato pa. Napakamalas ko naman talaga. Sabi niya sa kanyang sarili. Agad din naman siyang bumalik sa probinsya upang hanapin ang lalaking pinagbentahan niya nito. Saan na kaya yun? Dito ko lang siya nakitang naglalakad dun eh. Sabi niya sa kanyang sarili habang binabalangkas ang daan. Ayan, kayo nga. Kukunin ko sana yung basong ipinagbili ko sa inyo ng isang araw. Saad niya dito. Naku iho, wala na ang baso. Tulad ng sinasabi ko sa iyo, koleksyon ko ang mga baso. Kaya't kahit mahal ay bibilin ko. Sagot nito. Hindi po, kukunin ko na po kahit doblin ko naman po yung 10,000 piso nyo. Naku, hindi na maaari iho. Dapat marunong kang magpahalaga sa mga bagay na meron ka. Dahil hindi mo na maibabalik kung ito'y nawala na sa kamay mo. Puno ng pagsisisi ang binata at umuwi ng Maynila. Simula noon, ang kaunting kinita niya ay kanya na lamang tinipid para sa kanyang pang-araw-araw.